Araw ng Pasko. Para sa marami, ito ang pinakamasayang okasyon sa buong taon. Panahon ng pagsasama-sama, pagpapatawaran, at pagbibigayan. Ito ang araw na pinakahihintay ng maraming bata sa buong mundo. Dahil ika nga, Christmas is for children. Kabilang sa mga excited sa Pasko ang dalawang bata sa Anaheim, California, na nagmamadaling tumungo sa kanilang sala para magbukas ng kanilang mga regalo. Kasama nila roon ang kanilang stepfather at ang kanilang ina na tahimik na nakaupo malapit sa kanila. Ang bawat regalong nabuksan ng dalawang bata ay masaya nilang pinapakita sa kanilang ina. Subalit nakapagtataka na ang masikaso, malaro at malambing na ina ay walang kahit anong reaksyon, kahit man lang isang simpleng ngiti. Ilang sandali lang ang lilipas ay malalantad ang malagim na sinapit ng kanilang ina sa kamay ng lalaking ilang taong ginawang impyerno ang kanyang buhay. At ang krimen na ito, na nangyari sa kalagitnaan ng most wonderful time of the year, ay naging real life na nightmare before Christmas. Ito ang kaso ni Zazelle Preston. Si Zazelle Dominic Preston, o kilala bilang Zizi ng mga malalapit sa kanya, ay pinanganak noong September 5, 1985. Siya at ang apat pa niyang kapatid ay pinalaking mag-isa ng kanilang ina na si Seidel sa Anaheim, California, kung saan na din nanatili si Zazelle buong buhay niya. Hindi man nakilala ang kanyang ama, hindi naman kinapos sa pagmamahal si Zazelle dahil lumaki siyang malapit sa kanyang mga pinsan, tiyuhin at tiyahin, lalo na sa kanyang lola na si Sally. Lumaking masiyahin at napaka-creative ni Zazelle. Mahilig siyang mag-drawing, mag-painting at magsayaw. Normal at masaya ang naging paglaki ng dalagita. Subalit na bago ang kanyang buhay nang siya ay magdalang tao sa murang edad na 17. Sa kabila ng mahirap at di inaasahang pangyayaring ito, sinikap ni Zazelle na bigyan ng maayos na buhay ang kanyang anak. Pumasok siya sa iba't ibang trabaho, sa fast food, sa clothing stores, bilang isang makeup artist at naging isa rin siyang part-time model. Makalipas ang 5 taon, muling nagsilang si Zazelle ng isa na namang anak na babae. Hindi tayo sigurado kung sino o nasaan ang ama o mga ama ng mga batang ito, pero malinaw na ginawa ni Zazelle ang lahat para maitaguyod sila at mabigyan ng magandang kinabukasan. Tahimik ang naging buhay na mag-iina hanggang dumating sa kanilang buhay noong 2008 ang isang lalaking nagngangalang William Wallace. Wala masyadong impormasyon tungkol sa childhood ni William, pero ayon sa mga nakakakilala dito, hindi ganoon ka-stable ang naging family life nito at kinailangan niyang maging independent sa napakabatang edad. Ang 26-year-old na si William at 22-year-old na si Zazelle ay mabilis na nagkaibigan. At makalipas lamang ng ilang buwan ay tumira na ang lalaki sa apartment ng mag-iina. Noong una ay masaya pa ang kanilang pagsasama, ngunit di nagtagal ay lumabas din ang tunay na kulay ni William. Sobrang seloso ng lalaki at gusto niyang tuluyang kontrolin si Zazelle. Mabilis naging verbally at physically abusive si William at ilang beses na kinailangang ma-ospital ng nobya dahil sa sobrang pananakit nito. Isang beses, halos mapatay na niya si Zazelle dahil sa pag-umpog sa ulo nito at pananakal. Dahil dito, inireport na siya ng babae sa mga pulis at ito ay naaresto. Subalit ang naging kaso lang ni William ay isang misdemeanor in domestic violence na ibig sabihin ay hindi ito ganoon kaseryoso o kabigat kahit halos patayin na niya si Zazelle. Ang lalaki ay nakulong lamang ng 19 na araw. Agad na nag-file ng restraining order si Zazelle laban kay William, pero hindi ito nakapigil sa lalaki na suyuin ang dating nobya. Sa loob ng ilang buwan ay hindi umubra sa babae ang panunuyo ni William. Noong November 2008 ay muling nakulong ang lalaki dahil sa kasong may kinalaman sa droga, at ang 2 taong pananatili niya sa loob ay tila naging isang blessing in disguise dahil ayon sa kanya, doon ay nahanap daw niya ang Diyos. Ito ang naging dahilan kung bakit nakumbinsi niya si Zazelle na balikan siya.
Naniwala ang babae na nagbago na si William at nabuhay ang pag-asa nito na sa kanyang paglaya ay mamumuhay na sila ng mas masaya at tahimik. Subalit ito ay napakalaking pagkakamali dahil pagkalabas ng bilangguan ni William noong October 2010, nagpatuloy lang ang kanyang sinimulang pang-aabuso kay Zazel. Regular ang naging pisikal na pananakit ni William kay Zazel, pero bukod dyan, naging madalas na din ang pambababae nito. Sa tuwing nahuhuli siya ng nobya, ginagaslight niya ito at sinasabing guni-guni lang ito ni Zazel. At kapag hindi na niya maitanggi ang ginawa, kukumbinsihin niya ang kasintahan na kasalanan nito ng mga babae dahil lapit sila ng lapit sa kanya. Sa tagal at lalim ng manipulasyon ni William kay Zazel ay naniwala ang babae sa palusot na ito. Kasabay ng panloloko na ito ng lalaki ay ang madalas at matinding pananakit nito sa girlfriend. At tuwing susubukan ni Zazel na hiwalayan ito ay nakukuha niyang suyuin muli ang nobya. Kung hindi naman ito umepekto ay pagbabantaan niya ito na papatayin kung siya iiwan. Dahil sa takot ay hindi maiwan ni Zazel ang lalaki sapagkat alam niya na kayang-kaya niyang gawin iyon. At isa pa, maraming kilalang kriminal si William na pwede niyang kontratahin para isagawa ang pagtapos kay Zazel. Nang ipagbuntis ni Zazel ang kanilang unang anak ni William, napuno siya ng pag-asa na baka ito na ang makakapagpabago sa nobyo. Ngunit muli ay nagkamali siya. Imbes na ingatan ay lalo pa siyang sinaktan ni William. Inaabuso siya ng lalaki maging sa mga pampublikong lugar at madalas ay kailangan ni Zazel na magpunta sa ospital para gamutin ang kanyang mga injuries. May mga pagkakataon pang tinarget talaga nitong suntukin ang tiyan ng girlfriend. Sa puntong ito, unti-unti nang narealize ni Zazel na wala ng pag-asang magbago si William at hindi ito ang buhay na gusto niya para sa kanyang mga anak. Dahil dyan, noong September 2011 ay nagpa siya siyang mag-aral sa Cypress College para maging isang domestic violence counselor. Bukod sa pagkakaroon ng stable na career, ito ang piniling aralin ni Zazel dahil sa kanyang sitwasyon at para na rin makatulong siya sa mga taong nasa parehas na kalagayan. Habang siya ay nasa klase, si William ang nag-alaga sa kanyang dalawang anak, na noong 2011 ay 8 at 3 years old. Okay lang naman ang naging trato ni William sa mga bata, pero hindi siya mapakali kapag wala si Zazel sa kanyang paningin at napaparanoid siya na baka may ibang lalaking umaaligid sa nobya. Dahil dyan, walang humpay ang mga texts at tawag ni William kay Zazel. Sa katunayan, pati ang mga kaibigan at pamilya ng babae ay bihira niya na lang makita dahil sa kapraningan at pagiging control freak ni William. Noong November 7, 2011, sa kabila ng mariing pagtutol ng kanyang pamilya, ay nagdesisyon si Zazel na pakasalan si William. Matapos ang lahat ng ginawa sa kanya ng lalaki, ay mahal niya pa rin daw ito at umasa siya na matapos silang makasal sa mata ng batas at ng Diyos, ay mapapanatag na si William. Subalit kabaliktaran ang nangyari. Dahil tila mas napaigting pa ang paniniwala ni William na pag-aari niya ang asawa. Sa kanilang wedding night, ang dapat sana na isa sa pinakamaligayang gabi ng kanilang pagsasama, malalang pambubugbog ang ginawa ni William kay Zazel. Sa sobrang tindi nito ay nag-premature labor ang babae kinabukasan at iniluwal niya ang unang supling nila ng asawa na isang baby boy. Sa pagdating ng kanyang pangatlong anak ay naisip ni Zazel na wala na talagang pag-asa ang pagsasama nila ni William at ang kanyang kasiyahan at pagpupursige ay para na lang sa kanyang mga anak. 2 linggo matapos manganak ni Zazel, nasaksihan ng kanyang pamilya kung paano magalit si William. Sa kanilang Thanksgiving dinner ay pinagselosan daw ng lalaki ang bayaw ni Zazel na mag-usap ang dalawa. Ayon sa mga naroon, kitang-kita daw nila sa mga mata ni William ang tindi ng galit nito kay Zazel at kitang-kita rin ang labis na takot ng babae. December 9, 2011, isang buwan pa lang matapos niyang manganak ay muling kinailangang magpa-ospital ni Zazel dahil sa malalim na sugat sa kanyang ulo na dulot ng pananakit ni William. Sa puntong yon,
Nakahalata na ang hospital staff at nagduda na ito ay isang kaso ng domestic violence. Subalit nang ipagbigay alam nila ito sa mga kinauukulan, nagsinungaling si Zazelle at sinabing isang estranghero ang nanakit sa kanya at hindi niya na gustong imbestigahan pa ang nangyari. Ginawa ito ng babae dahil sa takot sa asawa na baka lalo siyang saktan nito pag nalaman niyang nagsumbong siya sa mga pulis. Makalipas ang ilang araw, muli na namang binugbog ni William si Zazelle at sa pagkakataong ito ay humingi siya ng saklolo sa kanyang lola na si Sally. Nadurog ang puso ng matanda nang makita niya si Zazelle at ang 3 anak nito na nasa labas ng bahay habang umuulan. Noong mga oras na yon ay banta pa rin si William, kaya inalayo muna ni Sally ang mag-iina at dinala sila sa isang mall para pakalmahin ang sitwasyon. Subalit gaya ng mga nakaraang parehas na pangyayari, agad silang sinundo ni William at nakumbinsi nito si Zazelle na bumalik na sila sa kanilang bahay. December 17 na magkasamang nag-Christmas shopping si Zazelle at ang lola nitong si Sally. Habang magkasama ang maglola ay panay daw ang text at tawag ni William at gusto nang pauwiin ang asawa. Nang tanungin siya ni Sally kung paano niya natitiis ang ganoong sitwasyon, humagulgol umano si Zazelle at sinabing takot na takot siya para sa kanyang buhay sakaling hiwalayan niya si William. Pero inamin niya rin na plano daw niya na iwan na ito ng tuluyan kapag nagkaroon na siya ng stable na trabaho para suportahan ang kanyang mga anak. Sa kabila ng pangungulit ni William ay napakasaya daw ni Zazelle na namili ng mga regalo para sa kanyang mga pinakamamahal na anak. Sa kasamaang palad, hindi niya na pala makikita ang tuwa sa mukha ng mga bata pag binuksan nila ang mga regalong ito sa araw ng Pasko. December 24, 2011, Christmas Eve. Dumalo sina William at Zazelle sa Christmas party ng isa sa kanilang kapitbahay. Noong una ay masayang nakihalubilo ang mag-asawa sa iba pang naroon. Kumain ng masarap na handa at ipinagdiwang ang bisperas ng Pasko. Subalit makalipas ang ilang oras, nag-umpisa umanong magtalo ang dalawa at dumating sa puntong umuwi na lang sila dahil grabe na ang kanilang sagutan. Pagarating nila sa kanilang bahay ay agad na naging pisikal ang kanilang alitan at nagising ang 8 taong gulang na anak ni Zazelle dahil dito. Pinanood ng bata kung paano walang awang ginulpi ng lasing na si William ang nagmamakaawang ina. May mga kapitbahay daw na nakarinig sa komosyon na ito mula sa bahay ni Zazelle pero hindi sila tumawag sa 911. Marahil dahil normal na lang ang pangyayaring ito o baka ayaw lang nilang makialam. Bandang 1:00 ng madaling araw, halos 1 oras nang sinasaktan ni William ang asawa na makatakbo umano ito palabas ng bahay. Pero naabutan daw siya ng lalaki. Patuloy na sinaktan at saka kinaladkad pabalik ng bahay. Nakapanlulumo dahil may nakakita umano ng pangyayaring ito pero pinili rin ng taong ito na hindi tumawag sa mga otoridad. Na makabalik sa kanilang bahay ay nagpatuloy pa rin ang pambubugbog ni William kay Zazelle at nang ibalibag niya ito sa isang glass table ay nabasag ito at napuno ng bubog ang katawan ni Zazelle. Matinding mga sugat ang natamo ng babae at nagkalat na ang dugo sa lugar. Noon na inutusan ni William ang panganay na anak ni Zazelle na hugutin ang mga nakabaon na bubog sa katawan ng ina. Pinagawa niya ito sa 8 taong gulang na bata na shocked at takot na takot dahil sa kanyang mga nasaksihan. Sa kagustuhan ni William na linisin ang nagkalat na dugo at pati na rin si Zazelle, kinaladkad niya ito papunta sa banyo at muli ay nagpatulong siya sa anak ng asawa. Doon, inilagay niya ang hinang-hinana na si Zazelle sa bathtub na puno ng tubig. Umaasa siya na mauhugasan nito ang ebidensya ng kanyang pang-aabuso. Paraan niya rin ito para gisingin ang nooy nawawalan na ng malay na si Zazelle. Nang hindi ito umubra ay inahon niya ang asawa mula sa tubig at nang gawin niya ito, dumulas ang katawan ni Zazelle at tumama ng malakas ang ulo nito sa gilid ng toilet. Nasaksihan din ito ng kanyang anak at narinig niya ang ina na tila umuungol at gumagawa ng iba pang mga kakaibang ingay.
Matapos nito ay tumahimik na bigla si Zazelle at hindi na ito muling nagkamalay. 2:00 na ng madaling araw noon at nang tumahimik na si Zazelle ay binuhat siya muli ni William at dinala sa kanilang kwarto. Samantalang pinabalik niya na sa pagtulog ang 8 taong gulang na bata. Pinaniniwala ang natulog si William sa tabi ng nooy wala na palang buhay na katawan ni Zazelle. Ang mas malala pa, sa gitna ng gabi ay kinuha umano ng lalaki ang umiiyak nilang sanggol at ipinatong ito sa dibdib ng asawa para ito ay makainom ng gatas mula rito. Hindi matukoy kung na-realize na ba ni William na wala na ang asawa nang gawin niya ang bagay na ito. 8:30 ng umaga, araw ng Pasko. Excited na bumangon ang 2 anak ni Zazelle. Ngunit sa kabilang kwarto, si William ay nag-uumpisa ng magpanik dahil hindi talaga gumigising ang asawa. Dito na niya ginawa ang isang bagay na sobrang nagpagalit at dumurog sa puso ng marami. Dinamitan niya ang katawan ni Zazelle, sinuotan ito ng sunglasses at iniupo malapit sa kanilang Christmas tree sa kanilang sala na para bang pinapanood nito ang pagbubukas ng regalo ng kanyang mga anak. Ang bawat regalong nabubuksan ay pinapakita nila sa kanilang ina pero wala itong reaksyon at ni hindi man lang silang iningitian. Nahalata agad ng mga bata, lalo na ng panganay, na may mali sa kanilang ina. Ang isinagot ni William sa kanilang pagtataka at pag-aalala, "Mommy ruined Christmas. She got drunk and ruined Christmas." Subalit hindi nito nabura ang pag-aalala ng 8-year-old na anak ni Zazelle, lalo na at alam niya ang nangyari ilang oras lang ang nakaraan. Tinawag niya ang kanyang ina at hindi ito sumagot. Hinawakan niya ang kamay nito, subalit ito ay napakalamig at matigas na. Sa mga oras na yon ay na-realize na ni William kung gaano kaseryoso ang sitwasyon at nagpapanik na siya. Pero imbes na sa 911, sa ina ni Zazelle siya unang tumawag bandang 9:00 ng umaga. Sinabi niya na nag-away daw sila ng asawa noong nakaraang gabi at sa kalasingan ay natumba daw si Zazelle at tumama ang ulo nito at ngayon ay hindi na ito magising. Nagmakaawa si Seidel na tumawag si William sa 911. Subalit ang sagot ng lalaki ay wala raw siyang oras para dito. Sa sumunod na 30 minuto ay kung sino-sino pang tinawagan ni William. Ang lola ni Zazelle at iba pang kamag-anak nito. Parehas ang kwento niya kung anong nangyari at lahat sila ay nagmakaawang tumawag siya ng tulong. Sa wakas, 9:30 ng umaga, tumawag siya sa 911. Pero sabi ng operator ay parang hindi naman sobrang emergency ang dating kung paano inilahad ni William ang nangyari sa asawa. Pagdating roon ng mga first responders, malinaw sa kanila na ilang oras nang pumanaw ang 26-year-old na si Zazelle. Natagpuan nila ito sa sala, malinis ang suot na damit, kabaliktaran ng estado ng kanilang bahay, na halos bawat sulok umano, ultimo ang laruan ng mga bata, ay mayroong bakas ng dugo. May dugong natuyo na, mayroon namang sariwa pa, pero ang lahat ng iyon ay dugo ni Zazelle. Malinaw sa mga pulis na may foul play na naganap at si William ang kanilang pangunahing suspect, base na rin sa kanyang mga ikinilos at mga ebidensya. Ayon sa autopsy, pagdurugo sa utak dahil sa matinding head trauma ang ikinamatay ni Zazelle. Dahil dyan, agad inaresto si William para sa pagkamatay ng asawa. Pero mariin niyang itinanggi ang akusasyon. $1 milyong ang ipinataw sa kanyang piyansa na wala naman siyang kakayahang bayaran. Kaya ang nooy 30 anyos na si William Wallace ay nanatiling nakakulong sa loob ng halos 1 dekada bago ang kanyang trial noong 2021. Maaaring nagtataka kayo kung bakit napakatagal bago nagsimula ang trial ng akusado. May ilan pang mga rason pero ang pinakauna rito ay para sa kapakanan ng pangunahing testigo sa kaso, ang 8 taong gulang na anak ni Zazelle. Kahit may mga ebidensya laban kay William, naniniwala ang prosekusyon na ang testimonya ng bata ang kanilang magiging pinakamatibay na sandata. Noong kakatapos pa lang ng krimen, may mga pagkakataon na pabago-bago ang kwento ng bata dahil na rin umano sa pagtuturo ni William dito at sa takot na rin ng bata.
Hindi nais ng prosekusyon na iharap ang bata sa trial dahil baka maging traumatic ito para sa kanya at maaapektuhan din nito ang kaso. Kaya naghintay sila ng ilang taon para mag-mature ang bata. At noon ngang March 2021, sa wakas ay humarap si William sa korte. Tumestigo ang nooy 17-year-old ng panganay na anak ni Zazelle laban sa kanya. Detalyado niyang kwento ang pinakamalagim na Pasko ng kanyang buhay. Bukod dyan, iprinisenta din ang maraming patunay ng matagal ng pang-aabuso ng akusado sa biktima, pati na rin ang mga ebidensyang nakalap noong araw mismo na nangyari ang krimen. Matapos ang maraming taon ay pinangatawanan pa rin ni William ang kwento niya na natumba si Zazelle at tumama ang ulo nito. Ang mga injuries umano ng biktima ay mula sa aksidente o sarili nitong kagagawan. Sa kabutihang palad ay hindi siya pinaniwalaan ng jury at noong April 7, 2021, hinatulan si William Wallace na guilty sa kasong second-degree murder at domestic abuse. Sa second-degree murder lamang siya na-convict at hindi sa first-degree dahil ang dahilan ng pagkamatay ng biktima ay ang pagtama ng ulo nito sa toilet na ayon sa pangunahing testigo at mga ebidensya ay hindi naman sinadya ng akusado. Si William Wallace ay hinatulang makulong ng 15 taon at ibinawas ng korte ang 9 na taon niyang nagugol na sa piitan. Kaya siya ay maaari ng makalaya sa taong 2027. Matapos mangyari ang krimen ay napunta sa pangangalaga ng lola ni Zazelle ang kanyang 3 anak. Nawa, kahit paano ay napaghilom na ng panahon at hustisya ang sugat na kanilang natamo sa brutal na pagkawala ng kanilang ina. Sa tulong ng mapagmahal na pamilya ni Zazelle, sana ngayon ay namumuhay na sila ng maayos at tahimik. Anong masasabi niyo sa kasong ito? Mayroon ba kayong gustong i-share ng mga posibleng red flags sa isang relasyon o karelasyon? I would love to hear your thoughts dyan sa comment section. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more content like this. Thanks for watching, ingat at Merry Christmas and Happy Holidays sa ating lahat. Bye!